Nagsusulo ka? Ganon ah. Alam mo, nagtataka ako sa'yo eh. Alam mo ba, 2 baso lang ang ininom mo? Tinumaan ka kaagad. Spirit of the glass? Gumagana ba talaga yan? Hindi ko pagalaw yung baso. Tigilan na nga natin to, hindi naman pala nagmagana yan eh. Patayin na ang mga ilaw. Tulog na yung mga yan. Tara. Simula nung nagkautak tayo, ito na ginagawa natin. Nang dahil sa'yo, muntik tayo mabulilaso kanina. Sino kayo? Magnanakaw! Kung hindi ko sinaktan yung babae, matitiklo tayo. Ate, ano nangyari? May narinig akong ingay kaya ako pumunta rito. Muli kayo magnanakaw. Yung berhen. Nasaktan yung babae. Kung di nagising yung babae, dahil sa ginawa mong ingay, hindi siya masasaktan. Mukhang tama na nga yata si Kuya Gimo. Malambot ka na, Kuya. Eh, di lumabas din ng totoo. Type mo yung babae, di ba? Ayan. Sige. Dinan mo pa. Ayan ho, okay na ho ba? Baka pwedeng lagyan mo na ng happy ending. Ay, nako, next time na lang ho, kasi tapos na po yung masahe nyo. Mag-extend na lang ako. Kumuha na lang ho kayo ng iba kasi off ko na ho eh. Sandali lang. Ay, sandali lang. Ate, kung ipasara na lang kaya natin yung pagawaan ng mga santo. Kasi delikado pala yun. Ninanakaw pala. Tsaka, bakit ganun? Paano nalaman ng mga magnanakaw na inano sa simbahan, replika lang, nasa atin yung totoo? Alam mo, Monica, hindi ko alam. Pero ang sigurado ako, professional yung gumawa nun para malaman nila na totoo yung santo. Inirigalo yun isang mayamang parokyano sa simbahan eh. At ang sabi, yung damit ng santo, yung mga bato nun totoo. Tapos yung corona daw, gawa din sa gitno. Pero ano ka ba, huwag ka na mag-alala kasi lahat ng santo natin sa baba, gawa lang sa kahoy. Isa pa, hindi ko pwede ipasara to. Pamana sa akin ni Nanay Lily yan. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Baka kasi meron na naman masamang mangyari ulit. Si Junik nga, iniwan na ako, di ba? Baka noon pati ikaw, iwan mo rin ako. Monica, makinig ka sa akin. Ilang beses na nanganib ang buhay ko, pero kita mo naman, nandito pa rin ako sa harapan mo. Siguro kasi ate, malakas ka sa guardian angel. Hindi. Ang sabihin mo, alam niya na hindi pa niya ako pwedeng kunin. Kasi kailangan mo pa ako. Kailangan nandyan ako sa tabi mo. Promise yun, ate. Oo, promise. Ikaw talaga. Sige na. Teka lang. Ano yan? Mga picture namin ni Junik. Sabi kasi nila ate, di ba? Kapag ilalagay mo daw yung litrato ng mahal mo sa ilalim ng unan mo, mapapanaginipan mo siya. Gusto ko mangyari yun eh. Gusto ko kasing makausap ulit si Junik. Gusto ko siya makita. Kahit sa panaginip lang. Hi. Hi. Aray ko! Ano bang problema mo, ha? Nung isang araw ka pa, ba't ka ba ganyan? Tinatanggihan mo ako? Parang hindi na ikaw yung Benji na nakilala ko, ha?
Sandali lang. Ano ba? Uy! Ay! Teka. Napapating ka na ba, ha? O siguro, may babae ka? May babae ka, ha? May babae ka! Sino yung babae mo? Wala kayo. Babae? Talaga, sino yung babae mo, ha? Sino yung babae mo? Babae. Sino yung babae mo? Sabihin mo sa akin, sino siya? Sino yung malanding babae yan, ha? Huwag na huwag ka magpapahuli sa akin, ha? Kung hindi, puputulan talaga kita! Puputulan kita! Puputulan kita! Wala ka narinig. Ikaw naman kasi, kuya. Alam mo naman na masama magalit yun si Ate Emmy. Yan tuloy. Yan tuloy. Pero kuya, totoo ba? May ibang babae ka na? Babae. Kamusta na kaya yung babae dun sa... yung sa kagabi? Ako, kuya, nakakalata na talaga ako sa'yo, ah. Kasi yung tama mo sa babaeng yun, eh. Gusto mo na ba siya? Kaya nagsaselo sa'yo si Ate Emmy. Mahuli ko lang talaga yung babae niya. Lagot talaga sa akin yung Benjing yan. Akala niya siguro, ha? Kasi naman, ate, bakit ba pinagtsatsagaan mo yung Benjing yan? Ang dami-dami yung mayayaman na customers dyan sa club. Bakit si Benji? Mahal ko siya, eh. Mahal? Ate, that's so overrated. Alam mo, ikaw, kung ano-ano yung mga pinagsasabi mo, kapag ikaw na in love, maintindihan mo rin ako. Iniisip ko kung ano talaga nangyari sa kanya. Kung nasaktan ba siya? O... Kaya kung nasaktan yun, kung solid na solid yung pagkakabangas ni Kuya Gimo sa kanya. Eh, kung puntahan kaya natin siya. Tignan natin kung ano lagay niya. Kung ayos lang ba siya, kung masakit ba ang ulo niya. Ay, yan ang wag na wag mong gagawin, kuya. Hindi na tayo dapat bumalik doon. Malay mo, mukhaan pa nila tayo. Gusto mo ba makulong? Tulog. Basta ako, ate, kapag ako na in love, hindi ako magiging tanga kagaya mo. Pipiliin ko yung mayaman. Yung kaya ibigay lahat ng gusto ko. Aba, dapat lang, no? Hindi kita pinag-aral sa napakamahal mong eskwelahan na yan para gumaya lang sa akin. Hindi talaga, no? Naku, kailangan matapos na natin itong pag-aayos ng karo ng Birhen ng Santo Rosario para sa prosesyon mamaya. Tamang-tama. Siguradong maraming deboto ang dadayo rito para makita ang Birhen Santo Rosario. Siyempre naman, milagrosa kaya itong Birhen ng Santo Rosario. Tsaka naniniwala ka ba na ang lahat ng mga humihipo dito sa santo, sinuswerte raw. Kaya nga ako, naging panata ako na ito, na tuwing may prosesyon, lagi talaga ako taon-taon nandito. Ate, mukhang handang-handa na po kayo sa prosesyon. Matanong ko lang po, may pagkakataon po ba na hindi natuloy yung prosesyon? Ay nako, ako 10 taon na ako dito pero hindi pa talaga nangyari yun. Tsaka imposibleng hindi matuloy ang prosesyon. Magagalit ang mga deboto, siguradong magkakagulo. Ay oo, pinaghahandaan namin to. Sige na, tapusin na natin. Darating na yung Birhen. Para mailagay na natin. Ay, yan ang wag na wag mong gagawin, kuya. Hindi na tayo dapat bumalik doon. Malay mo, mukhaan pa nila tayo. Pero kailangan ko malaman kung maayos ang lagay niya.
Reggie! Uy! Oh, anong ginagawa mo dito sa labas ng simbahan? Kung sabihin magsisimba ka, pare, baka matunaw ka. Ano ba lakad mo? Pare, ganito na lang. Samahan mo ko sa sabungan. Susubukan ko yung swerte ko doon. Huwag nga, ikaw na lang. Ayoko. Ayoko, sumama. Sigurado ka? Ikaw tatanggi ka sa sabungan? Nag-iba ka na talaga, ha? Alam mo, bibigyan kita ng balato. Tatayan ko yung manok doon, si Barok. Tara! Bilis! Tara, sumama ka na sa... O, paano, Sister Fe? Naku, maraming salamat, ha? Yung asawa mo, alagaan mo. Huwag mong papakainin ng mataba. Sige. Oy! Eh, Sharina, naku, mabuti naman at napadalaw ka. Naayos na ba yung santo? Handa na ba para sa prosesyon sa Makalawa? Father, meron po sana akong gustong sabihin po sa inyo. Ako rin. Hindi pa kita napapasalamatan sa pag-repair at sa pag-ayos ng santo. Ako, naalala ko tuloy, nasirang si Lily. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Eh, naku, marami talaga kami nagpapagawa sa kanya dahil alam naming napakaingat siya sa mga santo. Nakakalungkot talaga na wala na siya. Pero mabuti naman talaga na nandiyan ka para itaguyod yung munting negosyong naipundar niya. Parang anak ng turing niya sa'yo di ba? At alam ko na kung gaano mag-alaga si Lily sa mga santo, ganun mo rin aalagaan ang mga ito. Ano nga pala sasabihin mo, Iha? Wala po, Father. Akala ko pa naman may problema. O dapat handa na yung imahe ng Birhen ng Santo Rosario at malapit na yung prosesyon. Mauna na ako sa inyo. Iha, tuwa kayo ng Diyos. Kung alam mo lang, nandito ako palagi. Ginagawa ko naman lahat para mapanaginipan kita. Pero hindi pa rin kita napapanaginipan. Buong gabi akong nandito. Hindi ako maalis sa tabi mo. Buong gabi kitang binabantayan. Zed! Zed! Boss, teka lang. Zed! Sunduin kita mamaya, Sa akin ka na sumabay. Jan? Ayoko nga. Ang cheap-cheap, no? Sus, ang orto naman niyo ito. Ikaw na nga nililibre Sige na. Rico, umalis ka na nga. Baka mamaya makita ko mga friends ko kausap ka, no? Ano naman masama doon? Gwapo naman ako, mas gwapo pa nga ako dyan sa mga kaklase mong mayayaman, Rico, gwapo ka nga. Poor ka naman. Poor na nga ako, papatol pa ako sa poor katulad mo. Siyempre, doon ako sa mayaman na kaya bigay lahat ng gusto ko. Kaya ko rin naman yun, Talaga? Kaya mo ko bigyan ng bagong cellphone? Cellphone lang pala, Kaya ko yun. Ako pa. Sige. Sasagutin kita pag nabigyan mo akong bagong cellphone. Pero hindi lang yung basta-basta cellphone, yung mga nasa tabi-tabi lang. Gusto ko yung mamahalin. Gusto ko yung iPhone. iPhone? Tapos sasagutin mo na ako? iPhone muna. Yes. Sige. Hintay ka lang, Mamaya, nasa iyo na yung iPhone mo. Sweetheart. Che! Miss ka na nga. Baka makita na ako ng friends ko, no? Sundin kita, Kuya, ikot tayo. Tita Elsa, bakit po kayo gumagawa niyan?
Ako na po dyan. Kakahiya naman. Baka naman sabihin niyo, wala akong ginagawa sa bahay na to. Ako na po. Ate? Oh, ate, ba't aga mo umalis kanina? Saan ka galing? Galing ako kay Father. Sasabihin ko sana sa kanya yung nawawalang berihin. Kaso, nagkwento siya tungkol kay Nanay Lily at kung paano ingatan ni Nanay Lily yung mga santo. Ayun, hindi ko ito yung nasabing gusto kong sabihin. Paano na ngayon yan? Hindi ko alam, Monica. Bahala na. Baka bibili lang ako ng santo. Yung naiwan pera ni Nanay Lily. Ang bibili ko na lang para may kapalit. Tanga ka? Gagastusin mo yung pera mo dahil lang sa isang santo sa simbahan? Opo, Tita Elsa. Dapat lang po siguro na bumili ako dahil nasa pangangalaga ko yun, tapos nawala po. Kaya dapat ko pong palitan. Ako na po yan. Mang Tino, Pwede po ba kayo makausap? may problema po ba? Ma'am, magpapaalam na po sana ako eh. May nakausap po kasi ako na tutulungan daw po akong magbukas ng sarili kong shop. Magawaan. Mang Tino, iiwan niyo po ako. Huwag niyo naman po sana gawin sa akin to. Pasensya na po ma'am, pero napakagandang oportunidad po nito para sa akin. Ganon din po sa pamilya ko. Kaya hindi ko po maaaring palagpasin yung pagkakataon. Mang Tino, naiintindihan ko po kayo. Pero ang dami po nating gagawin. Marami po tayong kailangan tapusin. Mang Tino, saka na lang po kayo umalis. Siguradong parating na po yung manlililok na inirekomenda ko sa inyo. Huwag po kayo mag-alala, magaling po yun. Sinasabi ko na sa'yo, Sharina eh. Tignan mo tuloy kung ano nangyari. Pilit ka kasi ng pilit yan sa negosyong yan. Oh, ano? Ano ngayon? Eh, hindi naman yung kasalanan ng ate ko kung nanakaw yung birhin ng Santo Rosario, ah. Eh kung hindi nyo tinuloy ang negosyong iniwan ng Liling yun, di hindi tayo magkakaroon ng ganitong klaseng problema? Ilang beses ko nang sinabi sa inyo, isara na yan, paggawaan ng santong yan, at gawin na nating parlor. Tita Elsa, hindi ko naman po pwedeng gawin yun. Bakit hindi? Eh, kayang-kaya natin yan. Ako magpapatakbo kung gusto nyo. O, tingnan mo na, eh, di lumabas din yung totoo. Itong si Tia Elsa, gusto kasi yung parlor na yan. Kaya yan, pinipilit niya. Ang tanga-tanga kasi niyang ate mo eh. Biro mo, gagastos siya para dun sa mga santo. Eh kung yung perang niya nilagay natin sa bagong negosyo, o di mas maganda, mas kikita pa tayo. Eh, pwede niyang gawin kung ano gusto niyang gawin dahil pera niya yun. Monica, huwag na kayong mag-away, tita. Sharina, pagsabihan mo tong kapatid mo, ha? Nawawala ng respeto. Bastos! Bakit hinahayaan mo kausapin ni Tia Elsa ng gano'n-gano'n lang? Kapag ayaw mo, sasabihin mo, magsalita ka. Huwag kang tatahi-tahimik dyan. Sila na nga ito nakikitira, gusto nila sila pa nasusunod. Ano sila, swerte? Monica, tama na. Huwag mo nang awayin si Tita Elsa para wala na lang gulo. Hayaan na lang natin sila. Yung problema sa'yo eh. Iwas ka ng iwas kung naaargabyado. Monica, hindi lahat nadadaan sa init ng ulo, sa pag-aaway. Pwede namang daan sa magandang usapan. Nakita mo yung nangyari kay tatay? Dahil sa init ng ulo niya, nakipag-away siya. Anong kapalit? Buhay niya. Kaya kung maliit na bagay lang, pag-usapan na lang para walang problema. Daan natin sa dasal. Ipagpasa Diyos na lang natin sila. Dasal? Sa tingin mo tatablan pa ng dasal yung dalawa na yun? Mahalay mo. Say, Yan mo na. Sino yun? Ha? Yung kanina? Sino? The one in the pedicab? Yung kausap mo kanina? Oh, that guy. He's just asking for directions kasi naligaw siya. Oh. So, guys? Coffee shop tayo later after school? Ha? Oh, sure! Oh my God, I'm so craving for mocha frappuccino. Wait lang ha, I'll text my driver. Oh my gosh, is that the new iPhone? Yes. Wow. Can I see? Wow. So cool, ha? I asked my mom na rin to get one for me. She's in the States na eh. Oh. Tingnan mo to, ang ganda. Ang ganda. Ang daming apps, ha?
Junik, ikaw ba yan? Sabi kasi nila, di ba, kapag ka meron daw namatay at nakakita ka daw ng paru-paro, andun daw yung kaluluwa ng namatay sa paru-paro na yun. Junik, binabantayan mo ba ako? Hindi ako yan. Pero lagi kitang binabantayan, Monica. Monica? 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 Oh, Nay! Bakit ho? May lead na raw ang mga pulis sa pagkamatay ni Junik. Papunta nga ako doon ngayon eh. Sasamahan ko kayo. Sandali lang po, ah. Tara po. Sabi ni Lisette, kapag binigyan ko daw siya ng iPhone, sagutin na daw niya ako. Gusto niya ng iPhone? Di hahanap ko siya ng iPhone. Wow, iPhone? May pera ka ba? Mahal man ng iPhone. Yung bang ginagawa natin dito sa bowl na to? Sino may sabi bibili tayo ng iPhone? Bingo. Parang mali at ang ginawa kong pagpasok dito. Kaso gusto ko siyang makita. Gusto ko lang malaman kung ayos lang lagay niya. Ba't ang ginagawa ko? Saan ko kaya hahanapin yun? San Jose, San Martin, Mama Mary, Santo Niño, tulungan niyo naman ako. Kailangan ko mahanap yung santo. Parang awa niyo na nagmamakaawa ko sa inyo. San Antonio, hindi ba kayo yung hinihinga ng tulong para makita yung mga gamit na nawawala? Nagmamakaawa ko sa'yo. Sana makita ko na yung santo. Kailangan ko mabalik kay Father yun. Parang may naamoy ako, ah. Parang matamis. Parang amoy
bulaklak. Parang amoy cake. Bakit parang ganun? Pag natuloy ang plano ko, magkakaroon ka na ng trabaho. Ano namang plano yan, Mami? Dapat malaman ni Father na nawala yung imahe. Ang ganda talaga nitong imahe na ito. Oo nga eh, sayang lang at nawala. Ano ba yung sinasabi niyo? May nakuha kaming bagong lead tungkol sa kaso ni Junic Tablante. Itong lalaking bumaril kay Junic. Meron siyang tattoo sa kanyang bato. Sigurado ka ba na yan yung manlililok? Oo, sigurado ko manlililok yan. May nakita akong muka. Kamukhang kamukha niya. Tapos ngayon sa larawan na to, kamukha rin niya. Basta, isa lang ang sigurado ako. Kahit may ang manlililok mo.